problema po, hindi namin nakukuha yung sagot sa DOLE. Yes or no lang po, pabor po ba kayo na dapat baguhin natin yung current wage setting mechanism natin or hindi? Sa ngayon, yung wage setting, conforme kami at umiiral yan sa 16 regional tripartite wage and productivity board. So tinitindigan ng Department of Labor and Employment na yung current wage setting mechanism that we have ay responsive sa pangangailangan ng mga manggagawa. Mga boss, 7.2% na ang inflation rate. Ito na ang pinakamataas na inflation rate sa loob ng nakalipas na 3 taon. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? At ano ba ang epekto nito sa buhay nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino? Para mas madali nating maintindihan mga boss, ang inflation rate ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ibig sabihin, kapag mas mabilis na umaangat yung presyo ng mga bilihin, mas bumababa naman yung halaga ng sahod ng mga manggagawa at yung kapasidad natin na makabili ng mga produkto at serbisyo. Ngayon mga boss, dahil sa 7.2% na inflation rate, yung sahod ng mga manggagawa ay nabawasan ng 50 pesos kada araw o 1,100 pesos kada buwan kung ikukumpara ito sa halaga noong April 2025. At itong 7.2% na inflation rate mga boss ay malayo doon sa worst case scenario na binigay ng mga economic managers ngayong dumadaan tayo sa krisis. Mismong simulation at computation ng gobyerno mali. Ang epekto nito sa buhay nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay madali lang din intindihin. Ibig sabihin, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo pero yung sahod ng mga manggagawa ay nananatiling barat at hindi tumataas. At ang malaking problema pa, kahit ganito ang sitwasyon ng mga manggagawa, yung Department of Labor and Employment, pati na rin yung mga economic managers natin, naninindigan sa kanilang paniniwala na wala daw rason para itaas yung sahod ng mga manggagawa. Yun po yung dahilan bakit natin pinupush yung House Bill number 8081. We think and we assert that there is a need for us to revisit the current wage fixing mechanism that we have. Hanggang ngayon, hindi pa rin makita ng Department of Labor and Employment yung tunay na kalagayan ng mga manggagawang minimum wage at middle income earners. Ang mas masahol dito mga boss, kaysa pababain yung presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pagtatanggal ng VAT at excise tax at itaas yung sahod ng mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga minimum wage at middle income earners, gobyerno pa ang naninindigan na mas okay daw na bigyan na lang tayo ng ayuda. Mga boss, sa totoo lang, simple lang naman dapat yung gawin ng gobyerno para matulungan yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na nasa krisis tayo ngayon. Di na nito kailangan ng mahabang pag-aaral. Ang dapat na gawin ng gobyerno, itaas yung sahod, buwagin yung provincial rate at tanggalin o bawasan yung VAT at excise tax. Hindi pwedeng puro ayuda lang ang sagot ng gobyerno sa mga problema natin. 3 buwan na tayong nasa krisis. Kaya ang panawagan natin sa Kongreso, pag-usapan na, pagdebatihan at pagbotohan yung mga panukalang batas na makakaapekto at may direktang kinalaman sa buhay nating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ito yung mga panukalang batas na magpapababa ng presyo ng bilihin, magpapababa sa bill natin sa Meralco, magtataas ng sahod at magbubuwag ng provincial rate. Kaya mga boss, laban manggagawa! Tara na, kamanggagawa!